mga dumi, no? At kung ano po yung naipon na dumi sa imbornal na yan, mga kababayan, nag-ipon-ipon yan. Kaya tatanggalin niya, pagtutulungan po yan ng gobyerno, no? Na dapat ito'y malinis, mga kababayan, para makadaloy ng maayos itong mga bumara na ano dyan, no? At hindi na bumaha, no? Dapat ito ay maalis talaga, mga kababayan, dahil yan po yung sanhi po ng pag-apaw ng baha, mga kababayan ko. So ito, pakinggan natin to, mga kababayan. Palike po sa mga viewers natin na nanonood dyan. Palike po at pa-share ng live natin, ha? Ayun, magandang hapon, ha? Pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ng Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water. Yan po ay naipakita naman po ng ating Pangulo. So, at meron pa po tayo na balita patungkol po sa pag-iipon ng tubig. DPWH installs rainwater collector systems in Nueva Vizcaya schools. This is March 11, 2025. Kaya naman po ay nasa batas. Kinakailangan po talaga. Sa 24 viewers natin, sa ating mga silent viewers dyan, baka naman palike pa po ng live natin. 5 pa lang nga nagla-like, para dumami tayo, mga kababayan, mag-like tayo. Ugaliin natin mag-like para tapusin natin tong video natin, mga kababayan, ha? Mag-like pa tayo. Maraming salamat. Meron po tayong sistema sa pagkukolekta ng tubig, ulan. At meron din po noon, ito po as of Feb 2024, meron pong sinusulong itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noon tungkol sa pag-compare, sa pagiging mandatory ng installation of rain collection systems. So, medyo nakakatawa po ang dating ni Vice Presidente dahil hindi po niya alam patungkol po dito. Nako po. So, okay, nandiyan na po ba si Engineer Christopher? Binanata na, mga kababayan ni Atty. Claire. Ang ating Engineer. Vice President. Ito, mga kababayan. Okay. Si Secretary Bunuan, mga kababayan, ay magsasalita patungkol dito sa flood control, mga kababayan, na hinahanap ng mga kritiko ni BBM, lalong-lalo na yung mga didilis. Ito, pakinggan nyo, si Secretary Bunuan, mga kababayan, magsasalita dito. Ito, pakinggan natin, ha? Sir? Ito. Well, inaasahan po. Good morning, sir. Ano po ang good news natin sa ating mga kababayan? Well, possibility na baka pumasok dito ng ating responsibility by next week. Pakinggan natin to, mga kababayan. Maraming salamat, Engineer Christopher. Dito magagalit ang mga didilis, mga kababayan, dahil dito. Makakasama po natin ngayon muli si Secretary Manny Bunuan. Ayan. Secretary Manny. Si Secretary Manny Bunuan, mga kababayan. Ayan, ng DPWH, mga kababayan. Ano po ang good news natin sa ating mga kababayan? Well, ganito po, ang Department of Public Works and Highways, mula pa nung Huwebes nung last week, nagmo-monitor na po kami sa lahat ng regions all over the country na nakaka-experience dito sa habagat at saka yung effect ng Typhoon Rising, no? And sa monitoring namin mula Cordillera, dito sa National Capital Region, Region 1, 2, 3, 4A, Region 6, sa Negros. Antayin nyo lang, ha. Alam ko may mga didilis dyan na hindi nagko-comment. No, alam natin, nanunood lang yan, mga yan. Tingnan nyo po, mga kababayan, ha. Si Secretary Bunuan, mga kababayan, ay magsasalita patungkol nga po sa hinahanap nyong flood control, ha. So palpal sa inyo to, mga kababayan, pakinggan nyo to, ha. Pakinggan natin. In Region 9, ito yung mga